Ako po si Limuel. Kasalukuyang nagtatrabaho ngayon dito sa Ibayong Dagat. Ilang buwan na rin po akong nakikinig sa inyong mga kwento. Kung kaya nainganyo akong sumulat upang ibahagi rin ang nakakatakot na karanasan ng pamilya ng tatay ko. Ang tatay ko po kasi ay taga Visayas. Doon sila ipinanganak at lumaki. Bali 5 po silang magkakapatid at siya po ang pangalawa. Ang panganay po nila ay si Auntie Minda. Ayon po sa paglalarawan ng tatay ko, si Auntie Minda ay maganda. Na kahit pa nga laki sa probinsya, ay maganda po ang kanyang kutis. Nagtataglay din po siya ng maamong mukha at katamtaman ng kanyang taas. Noong mga panahong binata at dalaga pa po sila, ay uso sa mga kadalagahan ang pahabaan ng buhok. Kung kaya si Auntie Minda po ay may mahaba at magandang buhok ng mga panahong iyon. Tuwid ito at itim na itim, ayon pa sa tatay ko. At dahil nga po sa taglay na ganda ng tiyahing ko, ay marami ang nagkakagusto sa kanya. Walang sino man doon sa kanilang baryo ang hindi nakakakilala kay Auntie Minda. Kwento pa ng tatay ko, halos gabi-gabi ay mayroong umaakyat ng ligaw sa kanila, sa pag-asang sila ang mapusuan ng panganay na kapatid nila tatay. Nung mga panahong iyon ay usong-uso pa yung paninilbihan ng mga binata sa pamilya ng kanilang nililigawan, kung saan ay tumutulong sila sa mga gawaing bahay tulad ng pag-iigib, pagsisibak ng kahoy at kung ano-ano pa. Kung minsan nga pati ang pag-aararo ay kanila ding ginagawa. Ipinapamalas talaga nila yung kanilang kasipagan at nagpapakitang gilas, ika nga. Hindi lang doon sa babae, kundi pati na rin sa buong pamilya nito. Lalong-lalo na nga sa kanyang mga magulang, na pati sila ay talagang nililigawan. Kaya si tatay at ang iba pa niyang mga kapatid ay tuwang-tuwa pagkat nalilibre sila sa kanilang mga gawain. Malimit pa nga nilang masabi noon na buti na lang daw at maganda ang Auntie Minda nila, na para sa kanila ay isa iyong malaking bintaha. Walang-wala sa isip nila na yun din pala ang magiging dahilan para maranasan nila ang nakakakilabot na pangyayari sa kanilang buhay. Isang hapon ay may dumating sa bahay nila tatay na panibagong manliligaw ang kanilang ate. Yun yung unang pagkakataon na aakyat ito ng ligaw. Makisig ito at talaga namang gwapo rin. At batay sa bihis nito ay may sinasabi sa buhay. Kwento pa nung lalaki ay nakita niya si Auntie Minda nang magsimba ito kasama ang kanilang ina. Tagabayan umano siya, kung kaya kanya na lang ipinagtanong-tanong kung taga saan, hanggang sa kanya ngang matunton ang kanilang bahay. Mabait naman umano ang lalaki at magalang, sabi ng tatay ko. Halatang mayroon din itong pinag-aralan. At sa unang pagkakataon pa lang nang bumisita ito, ay napakarami ng dalang mga pasalubong. May kasama itong 2 lalaki na ang pagpapakilala niya ay mga pinagkakatiwalaang tauhan ng kanilang pamilya. At dahil sa nanibago sila tatay sa bago nilang bisita, ay hindi talaga sila umalis na magkakapatid at nakiusyoso doon sa sala. Hindi nila maialis ang kanilang pagkakatitig doon sa lalaki. Umanga talaga sila dito. At yung pagpunta na iyon ng lalaki sa kanila ay naulit pa, hanggang sa naging madalas na iyon. Ang kaibahan nga lang,
sa halip na siya ang gumawa para maipakita ang kanyang sinseridad, ay yung dalawa nilang tauhan ang siya niyang inuutusang gumawa para sa kanya. Pero humingi naman ito ng paumanhin pagkat inamin niyang hindi talaga siya sanay sa mga ganong uri ng gawain, na wala naman daw iyong problema sa mga magulang nila tatay pagkat botong-boto sila doon sa lalaki na nagpakilalang si Enrique. Sa paglipas pa ng mga araw ay napapansin nila tatay na hindi na umaakyat ng ligaw yung iba pang mga manliligaw ng Ate Minda nila. Kung kaya kahit paano ay kanya silang hinahanap-hanap. Lalo na yung kulitan nila ni Simon, isa sa manliligaw ng ate nila at kababata din ni Auntie Minda. Ang nakikita nila noong dahilan kung bakit hindi na sila umaakyat pa ng ligaw ay dahil sa nag-alangan na sila. Dahil nga sa mayaman si Enrique. At para sa kanila, pihadong ito ang gusto ng mga magulang nila tatay para sa kanilang Ate Minda na mapangasawa. Ngunit ang hindi nila alam ay hindi namang ganon ang magulang nila tatay. Oo nga, at boto sila kay Enrique. Pero si Auntie Minda pa rin ang masusunod kung sino ang gusto niya. Pagkat ang katwiran ng kanilang mga magulang ay ito naman ang makikisama at hindi sila. Makalipas ang ilan pang mga araw ay bigla na lang pumutok ang balitang namatay na si Efren. Isa ito sa manliligaw ni Auntie Minda. Luba iyong ikinagulat ng halos lahat na taga roon sa kanila, pagkat napakalakas nito at wala namang karamdaman. Ang natatandaan lang umano nila tatay noon nang huli itong umakyat ng ligaw sa kanilang ate ay dumating si Enrique. Naaakyat din ang ligaw. At dahil sa nauna si Efren sa kanya, kung kaya kinailangan nitong maghintay sa labas. Pero nung mga oras na iyon, sabi ni tatay, ay hindi naman nila inakalang may koneksyon niyon. Pagkat maayos namang nagpaalam si Efren at nagkakilala pa nga sila ni Enrique na wala namang nangyaring anumang gulo. Ayon sa bali-balita, nagkaroon umano ng maraming bukol ito sa dibdib na siya naging dahilan ng pagkamatay nito, na naapektuhan umano ang kanyang puso. At yung mga ganong uri ng pangyayari ay muli pang nasundan, dahil ang sunod namang namatay ng biglaan ay si Ilyong, isa rin sa mga manliligaw ni Auntie Minda, na halos isang linggo lang ang pagitan. Nahulog naman ito sa puno ng nyog, ngunit ang ipinagtataka nila ay kung bakit bigla itong namatay kaagad nang bumagsak, samantalang mababa lang naman yung puno, na para bang ginawa lang iyong dahilan na pinalabas lang na aksidente yung kanyang pagkakamatay. Matapos ang dalawang sunod na pagkamatay ng mga manliligaw ng ate nila tatay, ay kumalat naman ang balitang hinabol ng aswang si Ricardo, na isa rin sa mga manliligaw ni Auntie Minda, na ayon pa sa kwento nito, papauwi na siya nang salubungin siya ng isang aswang sa daan. Nasaan yung tao mano ito? Ngunit hindi niya nakilala dahil sa mabalahibo ang muka. Ngunit dahil sa lasinggero ito, kung kaya marami ang hindi naniwala sa kanya. Nasabi pa ng mga taga sa kanila, baka gumagawa lang ng kwento, na baka nadapa lang umano ito dahil sa kalasingan, kung kaya nagtamo ng mga sugat at sinabi na lang na hinabol ng aswang para hindi mapagtawanan
Pero sila tatay ng mga panahong iyon ay medyo naghihinala na dahil sa magkakasunod na pangyayaring iyon. Isang araw, kausap ng ate ni tatay ang kanilang mga magulang at sinabing nagpaalam na raw sa kanya si Enrique pagkat balak na raw nitong mamanikan. Ngunit siya lang daw ang pupunta kasama yung dalawang lalaki na kanilang mga tauhan pagkat nasa ibang bansa umano ang kanyang mga magulang. Tinanong si Auntie Minda ng kanilang mga magulang kung ano ang kanyang naging tugon. Ano raw ba ang kanyang desisyon? Sabi ni Auntie Minda ay ayaw raw niya kay Enrique pagkat masyadong misteryoso ang pagkatao nito. At pagtatapat pa ng ate nila tatay, hindi daw niya ito gusto. Wala rin siyang nararamdaman na kahit ano para dito. Nirespeto naman ng kanilang mga magulang ang naging pasya ni Auntie Minda. At maging sila ay kumbinsidong misteryoso nga ang pagkatao ni Enrique. Nasimula nang mapadpad ito doon sa kanilang lugar ay saka naman nangyari yung sunod-sunod na mga mahirap na ipaliwanag na kamatayang sinapit ng dalawa sa mga manliligaw ni Auntie Minda. Ngunit nang tanongin nila si Auntie Minda kung kanya na raw bang nasabi iyon kay Enrique, ay sinabi nitong hindi pa. Kanya pa lang daw sasabihin sa pagbalik nito. Sinabi naman nila na kanilang suportado ang desisyon ni Auntie Minda. Ngunit tila hindi nakabuti para sa kanilang lahat ang desisyon niya ngayon. Dahil ang ipagtapat na niya kay Enrique ang tunay na nararamdaman ay nagalit ito at nagbanta pa. Hindi nito matanggap yung pagtanggi ng ate nila tatay sa pamamanhikan nito. Sinabi nito na pagsisisihan umano ni Auntie Minda ang maling desisyon niyang iyon. Pero hindi naman sila nagpatinag dito at sinabihang maaari na siyang makaalis pagkat hindi nagustuhan ng kanilang ama yung mga binitawan nitong pananalita sa kanila. Nasa loob pa naman mismo ito ng kanilang pamamahay. Nang sumunod na araw, ng mga bandang mag-aalas 6 na ng gabi at kasalukuyan ng kumakalat ang dilim, ay bigla na lang nakaramdam ng matinding pananakit ng ulo si Auntie Minda. Sabi pa ng tatay ko, sa sobrang sakit noon ay naluluha na ang kanilang ate. Para daw binibiyak ang ulo nito dahil sa tindi ng sakit. At dahil sa may masama na silang kutob, ay naisip nilang ipatawag na kaagad si Lolo Benny. Isa itong kilala at magaling na manggagamot doon sa kanilang lugar. At apo nito si Simon, na manliligaw din ni Auntie Minda. Nang dumating ito sa bahay nila, pagpasok pa lamang, ay agad na niyang sinabing may maitim na kapangyarihang bumabalot sa bahay nila. At nang kanyang hawakan sa kamay at noo si Auntie Minda, ay sinabi niyang inaaswang ito. Nakasabay ng pagkakasabi niyang iyon, ay bigla silang nakarinig ng isang napakalakas na pagpagaspas sa may labas ng kanilang bahay. Maya-maya ay bigla na nagkahulan yung dalawa nilang aso. Napatingin sa labas si Lolo Benny at nakita nilang umusal ito habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa isang bahagi ng bahay, na para bang may nakikita ito. Di nagtagal ay bigla na naman silang nakarinig ng malakas na pagpagaspas
Ngunit tila lumipat lang iyon ng dinapuang puno. Kanyang nilapatan ng lunas ang nararamdaman ni Auntie Minda at narinig nilang inuutusan nito yung aswang na layuan na ang ate nila tatay. Ngunit matigas ito. Katunayan, ang pinagpalingan nito upang ipakitang ito ay lalaban ay yung kanila namang aso. At may napansin si Lolo Benny. Agad siyang napalingon sa dalawa pang direksyon. Kung kaya, sinabi niyang 3 ang aswang na nasa labas. At di nga nagtagal ay humuni na ang mga ito. Na tila ba may pagmamalaki pa nilang ipinaalam na naroon nga sila. Na ang sunod naman nilang pinuntirya ay yung bubungan. At walang habas nila iyong kinalampag. Napatakip na lang si tatay at kanyang mga kapatid ng kani-kanilang mga tenga dahil sa ingay na nililikha ng mga iyon. Hanggang sa nakarinig sila ng malakas na boses. Napalingon silang lahat pagkat kilala nila ang boses na iyon, si Simon. At bigla na lang namilipit sa sakit si Auntie Minda at pilit na pinapasok ng aswang ang kaisipan nito na gusto siyang kontrolin. Kung kaya, nagtulong-tulong sila tatay para pigilan si Auntie Minda dahil nagsisimula na itong magwala. Muling sumigaw si Simon at kanyang hinamon yung aswang. Nang marinig nila iyon ay lumabas na rin ang tatay nila Auntie Minda. Dala ang kanyang itak. Kaya sumunod si tatay at inihabili na lang yung pagpigil sa kanilang ate, sa kanilang ina at mga kapatid. Kasama na si Lolo Benny. Paglabas nila tatay ay biglang tumahimik yung mga aswang. Nawalang bigla yung huni ng mga ito. Inutusan ni Simon si tatay na kumuha ng asin sa loob. At pagbalik niya, sinapuyan nila ng asin yung paligid ng bahay. Pati yung mga lugar kung saan nila inaakalang naroon yung mga aswang at nagtatago lang sa dilim na gumagamit ng pambulag. Matapos iyon ay pumasok na silang 3 sa loob ng bahay. Lumapit si Simon sa lolo niya at hinawakan siya nito sa noo. Maya-maya pa ay muli itong umusal ng mga kataga. Pagkatapos noon ay kumalma na si Auntie Minda at di na rin nila narinig pa yung mga aswang. Nang sumunod na araw ay nagkwento si Simon kay tatay at sinabi niyang kanyang sinubaybayan si Enrique at mga kasama nito at nalaman niya ang kanilang tinutuluyan. Hindi pala ito totoong mayaman tulad ng ipinapamukha nito sa kanila at mayroon daw itong maitim na lihim. Wala pala talaga itong magulang na may isasama kapag namanikan pagkat silang 3 lang talaga ang naninirahan sa maliit na bahay nito. At ito ay totoong matanda na. Ngunit may kakayang gawing bata ang kanyang itsura, lalo na kapag nakakainom ito ng dugo at nakakakain ng sariwang karne ng tao, pagkat ito ay isang aswang. Aswang na may mataas na kakayahan, na malawak din ang kaalaman maging sa pangkukulam. Na ito pala talaga ang dahilan ng pagkamatay nila Efren at Ilyong. At ito rin ang nag-utos sa isa sa kanyang mga kampon na tambangan si Ricardo. Swerte nga lang nito at nakatakas. Pero sabi ni Simon, hindi na magagawang makaulit pa ni Enrique pagkat kasama na nitong mamamatay yung 2 niyang alagad na sa palagay niya ay kanya ring mga kamag-anak.
dahil sa kanyang ginawa sa bahay nito. Nasiguradong pagbalik ng mga ito doon ay agad silang babawian ng buhay. Pilit na inaalam ni tatay ng mga oras na iyon kay Simon kung ano yung mga sinasabi niyang ginawa niya na siyang magiging dahilan ng pagkamatay nila Enrique. Ngunit tumanggi na ito. Nagbanggit lang ito ng isa sa kanya nang natatandaan ni tatay ay binaliktad umano nito yung panggatong na nasa kanilang lutuan. Kalaunan, si Simon at si Auntie Minda ang nagkatuluyan dahil ito pala talaga ang mahal niya. Hindi ko pa po sila personal na nakikita, Sir PB, dahil sa Maynila na po ako ipinanganak at lumaki, at may minsan ay hindi pa po ako nakakapagbakasyon sa probinsya nila tatay. Madalas kasi ay doon kami nagbabakasyon sa probinsya nila nanay dahil iyon ang mas malapit. Kumusta po kayo, Sir PB? Tawagin mo na lang ako sa pangalang Alvin. Ilang buwan na rin po akong nakikinig sa inyong mga kwento at masasabi kong nalilibang po talaga ako at marami pang natututunan. Kaya naisipan ko ring magpadala ng sarili naming karanasan ng asawa ko. Bali nangyari po ito nung bago pa lang po kami nagsasama at kasalukuyan niyang ipinagdadalang tao yung panganay naming anak. Nung mga 7 buwan na yung tiyan niya ay doon ko pa lang siya nakumbinsi na sa kanila na lang manganak para may mag-aasikaso sa kanya. 2 lang kasi kami sa inuupahan naming bahay noon sa Pandakan. Medyo may pagkasilosa kasi ang asawa ko, kung kaya matagal bago ko siya nakumbinsi. Hanggat maaari kasi ay ayaw niya talaga sanang magkahiwalay kami. Buti na nga lang rin at pinakinggan niya yung mga paliwanag ko nung huli. Kaya umuwi kami sa kanila. Nagpaalam muna ako sa trabaho at sinabing ihahatid ko ang misis ko sa kanila. Pinayagan naman ako ng boss ko ng 1 linggo. Kung kaya, naihatid ko ang asawa ko. Tawid dagat po yung sa kanila, Sir PB. At bata pa lang ako, ay naririnig ko na sa mga kwentuhan na maraming aswang yung lugar na yon. Pero syempre, kwento lang naman yon. At hindi ko pa naman napapatunayan. Kung kaya, hindi ako masyadong naniniwala. At naisip ko rin na nung mga panahong iyon ay mga bata pa kami at madali pang mapaniwala sa mga kung ano-ano. Pero habang bumabiyahe na kami ng misis ko papunta sa mismong bahay nila, ay binanggit ko ang tungkol sa bagay na iyon. Tinanong ko siya kung totoo bang maraming aswang doon sa kanilang lugar. Tumingin lang ito sa akin at hindi sumagot. Sabay ipinali yung tingin sa mga taong kasakay namin sa jeep. Kung kaya, naunawaan ko kaagad yung pananahimik niya at medyo nahiya ako. Dahil napalakas yata yung boses ko sa pagtatanong at marami ang nakarinig. At napansin ko sa kanilang mga muka na hindi nila nagustuhan yung pagtatanong kong iyon sa asawa ko. Kaya buong biyahe namin ay tahimik lang kami ng misis ko at talagang naiilang ako. Bakit ba kasi napalakas yung pagtatanong ko? Hindi ko rin naman kasi akalain na big deal pala yun sa kanila. Hindi ko man lang muna naisip na maaari nilang ikagalit iyon.
At bakas na bakas ko yung galit sa kanilang muka. Lalo na yung isang lalaking nakaupo sa may dulo, na para bang gusto na yatang manakit. Kaya nang minsan akong mapasulyap sa kanya, ay hindi ko na talaga inulit pa. Kaya sa buong biyahe talaga namin mag-asawa ay kapwa lang kami tahimik. Nang bumaba na kami sa jeep, ay may nilakad din kaming halos 300 metro bago namin narating yung bahay nila. At nagsosolo lang iyon. Magkakalayo ang mga bahay doon. Kaya may mga malalawak na bakuran. Lumaki ako sa Maynila kaya bagong bagay para sa akin yon. Lumaki ako sa maingay at nagsisiksikan na lugar. Medyo madilim pa nang dumating kami sa kanila at inabangan kami ang dalawa niyang kapatid doon sa may kanto. Mababait naman sila, lalong-lalo na ang mga biyanang ko. Yun nga lang, hindi maganda yung naging karanasan ko doon sa kanila. Una akong nakaramdam ng kakaiba nung ikalawang gabi na namin sa bahay nila. Di ko rin maipaliwanag kung bakit bigla na lang nag-iba ang pakiramdam ko noong mga oras na iyon. Pareho na kaming nakahiga noon at papatulog na. Nakapikit na nga ako noong mga sandaling iyon. Pero dahil nga sa kakaibang pakiramdam na yon, kung kaya napamulat ako. Ilang sandali pa ay may kakaiba akong tunog na narinig. Mahina lang yon. At hindi iyon pamilyar sa akin. Kasabay noon ay parang mayroong kumakalikot sa dingding. Yung bahay kasi nila, yung kalahati ay hollow blocks, habang yung kalahati naman ay yari sa kahoy. Maaari naman sana ako mag-isip ng iba na maaaring lumika ng mga ingay na yon. Pero ewan ko ba, bakit masama talaga yung kutob ko. Pero nanatili lang akong tahimik at hindi umaalis sa kinahigaan ko. Hanggang sa narinig ko ang tatay ng asawa ko na umubo. At parang naroon siya sa may sala. Maya-maya, narinig kong bumukas yung pinto at bigla siyang sumigaw ng malakas sa kanilang lengguwahe. Di ko naintindihan yung sinabi niya pero halatang galit ito. Kapag kinakausap naman kasi nila ako ay sa wikang Tagalog. At parang may binanggit siyang pangalan. Matapos iyon, ay nawala na yung mga tunog doon sa may dingding. Dahil sa pangyayaring iyon, ay lalong lumakas ang kutob ko na mayroon ngang nangyayaring hindi maganda. Nung ikatlong gabi na namin doon, habang nasa labas ako at naninigarilyo, dahil katatapos lang namin kumain, ay may naaninagan akong tao sa di kalayuan. Nung una ay hindi pa ako sigurado dahil medyo madilim. Pero nung huli ay humugis talaga yung figura niya. Kaya nasiguro kong iyon ay tao. Kaya di ko naman masyadong binigyan ng pansin dahil naisip kong baka may pupuntahan at napadaan lang. Pero nagulat ako at muntik na talagang mapasigaw nang may pusang bigla na lang sumulpot sa kaliwang bahagi ko. Sa inis ko ay binato ko iyon ng hawak kong sigarilyo at mabilis na iyong umalis. Kinilabutan talaga ako kaya pumasok na agad ako ng bahay. Dahil bihira talaga akong makakita ng pusa na itim ang kulay. Naupo akong sandali sa may sala. Maya-maya, dumaan ang asawa ko at sinabing mauuna na siya sa silid namin. Katatapos lang niyang maghugas
ng aming mga pinagkainan. Sinabi ko naman sa kanya na susunod na rin ako. Tumayo ako at nagpunta muna sa kusina para uminom ng tubig at para magsipilyo. Nang bigla akong napaatras dahil naroon na naman yung pusa at nakatitig ito sa akin. Nakala mo ba'y may isip talaga? Binugaw ko ito pero hindi man lang ito natinag. Ni kumurap nga ay hindi ko nakita. Kaya kumuha ako ng maaari kong maipanghampa sa kanya at ang nadampot ko ay walis tingting. Na hindi ko pa nga iyon naiaangat ay mabilis na itong umalis. Kaya itinuloy ko na yung bala kong pagsisipilyo. Nang matapos ako ay pumasok na ako sa aming kwarto. Nang humiga ako ay napansin kong tulog na ang asawa ko. Ipinikit ko ang aking mga mata pero sa tuwing gagawin ko yon ay nakikita ko yung pusa na nakatitig sa akin ng masama. Kaya tumitig na lang ako sa bubong habang nagpapantok. Walang kisame yung bahay nila, kaya kitang-kita ang mga kahoy mula doon. Hanggang sa bigla na lang bumukas yung bintana at naramdaman ko yung malamig na simoy ng hangin. Kung kaya, agad akong napalingon naman doon. At nagulat talaga ako nang may nakita akong may nakatayo doon. Isang babae na may mahabang buhok at nakatingin siya sa amin. Na kahit nakatayo lang siya doon noong mga oras na iyon ay matatakot kang talaga. Nanlilisik yung kanyang mga mata at siya ay nanginginig. Maya-maya, narinig kong muli na lumabas ang tatay ng asawa ko at galit na naman itong nagsisigaw. At bigla na lang naglaho yung babae. Kaya bigla akong napaisip kung totoo bang may babae doon o namamalikmata lamang ako. Kasi sa isang iglap lang, bigla lang yung nawala. Noon lang talaga ako nakaranas ng ganon. Kaya halos hindi talaga ako makapaniwala. Pero alam ko sa sarili ko na nakita ko talagang nakatayo doon yung babae. Kaya nag-alala ako para sa asawa at anak ko. Paano na lang kung bumalik na ako sa Maynila? Tulog mantika pa naman ang misis ko. Kaya nang sumunod na araw ay nagpasya na akong sabihin niyon sa kanila. Naisip kong bahala na kung pagtawanan man nila ako. Ang mahalaga ay masabi ko. At hindi ko inaasahan yung naging reaksyon nila. Dahil katulad ko ay nabahala din sila at pinaniwalaan nila ako. Kaya kinahapunan noon nang patakip silim na ay napansin kong inipo nila yung mga tuyong dahon at sanga sabay sinigaan. Nagsindi rin sila ng mga sirang tsinelas sa bawat tumpok na kanilang sinindihan. Paliwanag nila sa akin nang ako ay magtanong. Itataboy daw ng mga usok yung mga aswang pagkat ayaw nila ng amoy noon. Nang marinig ko yon mula sa kanila kahit paano ay medyo napanatag ako. Pero hindi pa rin pala yun sapat. Dahil ng mga madaling araw ay bigla na lang akong nagising. Dahil na naginip ako ng masama. Nakita ko sa aking panaginip yung napakalaking pusa na mayroong kagat-kagat na sanggol. Tangay-tangay niya iyon. Hanggang sa bigla na lang itong maglaho sa isang dako na napakadilim. At nang magmulat ako ng mata ay talagang napasigaw ako ng malakas. Dahil nakakita ako ng isang tao
na nakapatong dun sa mga kahoy sa itaas. At parang iyon din yung babaeng nakita ko na nakatayo sa may bintana nung nagdaan. Biglang nagsipasukan sa kwarto namin ang mga biyanan at kapatid ng misis ko. Nung nagkakaingay na ay doon palang nagising ang asawa ko. At tulad nung una ay bigla na lang naglaho yung babae nang ibalik ko ang aking paningin doon. Itinuro ko pa sa kanila kung saan ko nakita yung babae at napansin naming nakabukas na yung aming bintana. Nangingintab yung mga braso ng babae. Tandang-tanda ko yung pagkat napatitig talaga ako sa kanya. Buti na lang at nagising kaagad ako dahil sa masamang panaginip na iyon. Kung hindi, ay baka kung ano na ang nangyari sa mag-ina ko. Na para bang binigyan ako ng babala at siyang gumising sa akin. Kaya mula noon, sa tuwing may mapapanaginipan ako, ay hindi ko na lang iyon basta binabaliwala. Dahil alam kong may ipinapahiwatig sa akin yon. Nung huli ay nagpasya ang mga magulang ng misis ko na ilipat muna siya pansamantala doon sa bahay nakatabi ng bahay ng kanilang panganay. Kasama niya doon ang dalawa niyang kapatid at madalas na lang bibisitahin ng mga biyanang ko. Dahil malapit na akong bumalik noon ng Maynila. Pero bago pa ako umalis, inaisama pa ako ng biyanang ko at mga kapatid ni Mrs. sa bahay nung hinihinala nilang umaaswang sa asawa ko. May nakita kasing kapirasong tela na naiwan dun sa mga kahoy sa itaas at pamilyar sa kanila yung damit kung saan kabahagi yung tela na iyon. Matagal kaming naghintay sa labas ng bahay ng babae at parang wala talaga itong balak na harapin kami. Maayos pa nung una na nagsasalita yung biyanang kong lalaki na nakikiusap na sana ay tantanan na niya yung asawa ko. Pero hindi talaga ito lumabas. Ngunit nung tumalikod na kami at aalis na sana, ay tsaka naman namin ito narinig na nagsalita at sinabing wala daw siyang dapat na ipaliwanag sa amin. Sinabi ng biyanang ko sa kanya na sapat na yung kapiraso ng tela na naiwan sa bahay na no'y hawak niya sa kanyang kamay para parusahan umano yung babae kapag kanya itong ibinigay sa manggagamot. Kaya tigilan na umano niya yung asawa ko. Hindi na muling sumagot pa yung babae. Kung kaya, umalis na rin kami ng biyanang ko kasama ang mga kapatid ng asawa ko. Bumalik ako sa Maynila at nagtrabaho. Nagpapadala na lang ako dun sa kanila tuwing sahod ko. At awa naman ng Diyos, nakapanganak ng matiwasay yung misis ko at pareho silang ligtas ng anak ko. Mula naman daw kasi nang umalis ako ay wala nang naramdaman ng asawa ko na kakaiba. Ito ay ibinahagi ng isa rin nating tagapakinig na nagpakilalang si Joy. Ayon sa kanya, ito ay personal na karanasan ng kanyang ina na si Nanay Leonilda. Ang taon ay 1978, kung saan hindi pa sementado ang mga daan at pangunahing kalsada doon sa kanilang probinsya. At napakapayak lamang ng kanilang pamumuhay. Pero naisasagawa pa rin nila yung mga nakaugaliang tradisyon sa kanilang baryo, tulad na lamang ng pagdiriwang ng pista. Minsan
na magdaraos silang muli ng kapistahan sa kanilang baryo. Ilang araw pa bago ang nasabing okasyon ay abalang-abala na ang mga tao sa kanilang lugar. At kabilang na dito ang pamilya nila Nanay Leonie, na nung mga panahong iyon ay 14 anyos pa lamang siya. Isang araw bago ang pista ay dumating sa bahay nila ang kapatid ng kanyang ama na si Mang Iyo at nagtanong kung may maipagbibili pa silang baboy para sa kanya na ihahanda naman niya para sa pista kinabukasan. Pagkat hindi umano sila nagkaunawaan ng kanyang kumpare at hindi sinasadyang na ipagbili nito ang baboy sa iba na para sana sa kanya. Ang alaga naman nila Nanay Leonie noong mga panahong iyon ay 2 piraso na lamang. At ang plano ng kanilang ama na si Mang Pilo ay ihandang lahat iyon. Pero nakiusap ang kapatid nito kung kaya napilitan silang ibenta yung isa sa kanya. At naisip na lang ng tatay ni Nanay Leonie na idagdag yung perang mapagbibilan para sa kanilang ihanda. Ngunit nakiusap pa si Mang Iyo sa kanyang kapatid na kung maaari pa raw siya nitong samahan na maghanap pa ng mabibiling baboy dahil sa kulang pa umano iyon. Pagkat ang plano niya ay 3 man lang sana dahil marami siyang inaasang bisitang darating. Partikular na yung partidos ng kanyang asawa. Dahil sa pakiusap ng kapatid ay isinantabi na muna ng tatay ni Nanay Leonie ang mga nakatakdang gawain noong araw na iyon at kanyang sinamahan ang nakatatandang kapatid. Habang nasa daan ay may napansin si Mang Pilo na kaagad naman niyang sinabi sa kanyang kuya. Pero hindi naman siya pinansin ito pagkat kailangan niya talagang makabili ng kahit 2 baboy pa. Pero nung mga oras na iyon ay hindi na mapakali si Mang Pilo. Wala pa man ay nakakaramdam na siya ng kaba dahil ang tinutumbok ng daang tinatahak nila ay papunta sa bantog na baryo ng mga aswang. Alam ni Mang Iyo ang nararamdaman ng kanyang kapatid na si Mang Pilo noong mga oras na iyon. At kung hindi nga lang dahil sa tindi ng pangangailangan, ay mabilis siyang makapagdedesisyon na sila ay bumalik na lamang. Pero napuntahan na kasi nila ang halos lahat na karatig baryo at bigo silang makabili ng kataying baboy. At kapag nakalampas sila sa iniiwasan at kinakatakutang baryo na iyon, ay malaki ang posibilidad na makabili sila sa mga susunod na baryo. Kaya noong mga sandaling iyon, ay tanging iyon lang ang pinakamainam na paraan para masolusyonan ang problemang kinakaharap ni Mang Iyo. Kaya labag man sa kalooban ni Mang Pilo ay wala din siyang magawa, pagkat di naman niya maaaring iwan ang kanyang kuya na si Mang Iyo, pagkat kilala niya ang ugali nito. Kapag mayroon itong gusto o di kay naisipan, ay kanya talagang gagawin kahit ano pa ang mangyari. Kaya nagpatuloy silang dalawa. Pagkapasok pa lang nila doon sa baryo, ay napansin nila na natuon kaagad ang atensyon ng halos lahat na naroon sa kanila. Mga matang nangungusap na tila ba nagtatanong kung anong ginagawa nila Mang Pilo sa kanilang lugar. Habang yung iba naman ay hindi maganda ang maibibigay na pakahulugan ni Mang Pilo dahil sa kanyang mga nakikitang paraan
ng pagtitig ng mga ito. Mga pagtitig na may masamang intensyon. Lumapit ang kuya niyang si Iyo sa isang lalaking naroon at agad na sinabi ang kanilang pakay. Tinanong niya ito kung mayroon bang maaaring maipagpiling baboy sa kanila. Na ikinagulat naman iyon ni Mang Pilo. Pagkatambong akala niya ay makikiraan lamang sila at doon sila maghahanap ng baboy na mabibili sa mga susunod na baryo. Kaya kanyang tinanong ang nakatatandang kapatid kung ano raw ang ginagawa nito. Sinabi naman ito sa kanya na wala na silang panahon, na malamang ay abutan na sila ng dilim sa daan kapag sa susunod pa na mga baryo sila maghahanap. At hindi rin umano sila nakasisigurong may mabibili sa mga baryo na iyon. Samantalang kung sila ay makakabili na, ay makakauwi na silang magkapatid. At pagpapatuloy pa nito, kailangan niya makabalik na kaagad dahil marami pa siyang mga gagawin bilang paghahanda sa pista. Dahil sa mga sinabi ng kuya niyang si Iyo, ay hindi na nakaimik pa si Mang Pilo at hinayaan na lamang kung ano ang gusto ng kanyang nakatatandang kapatid. Pero hindi niya talaga gusto ang ideyang iyon. Nag-aalala kasi siya na baka may gawin ang mga ito dun sa baboy na maaaring ipapahamak ng mag-anak ng kanyang kuya. Naisip niyang baka hawaan sila ng mga ito. Pero dahil nga sa ugali ng kanyang kuya Iyo na talagang mapili, kung kaya alam niyang hindi rin niya ito mapipigilan sa gusto nitong mangyari. Nangiti naman yung lalaking kausap ng kuya niya at sinabing mayroon siyang inaalagaang baboy, ngunit alanganin pa umano ito para ipagbili. Nagtanong pa ito sa kanila kung anong okasyon ang kanilang idaraos at mukha yatang napaka-espesyal naman. Kaya sinabi nilang magdiriwang ng kapistahan ang kanilang baryo sa kinabukasan. Nagpaalam sandali sa kanila yung lalaki at sinabing kakausapin niya ang kanyang panganay na anak. Aalamin niya kung mayroon ba itong may pagbibili sa kanila. Iginala nilang magkapatid ang kanilang paningin at nakita nilang nakatingin pa rin sa kanila yung mga taong naroon. At hindi na nila gusto ang ikinikilos ng mga ito. Dahil napansin nila Mang Pilo na unti-unti na silang lumalapit. At napakatalim ng pagtitig ng mga ito sa kanila. Sa mahinang tinig ay sinabihan ni Mang Pilo ang kanyang kuya na kailangan na nilang umalis doon sa lugar. Hindi sila maaaring abutan doon ng dilim. Pagkat mukhang totoo mano yung mga kumakalat at naririnig nilang balita tungkol sa baryo na iyon. Dahil na nga rin sa kakaiba nilang mga ikinikilos. Sinabi naman ng kanyang kuya na maghintay pa silang sandali at manatili lang sa kinatatayuan. Di nagtagal ay muling lumabas yung kausap nilang lalaki at kasama na nito ang isa pa. At bago sila muling kausapin ito, ay kanya munang tiningnan ang mga taong naroon na unti-unti nang lumalapit kanila Mang Pilo. At tila naunawaan ng mga ito ang ginawang pagtitig na yun ng lalaki. At dahan-dahan na silang umatras. Matapos iyon, ay kinausap na silang muli nito at sinabing makabibili sila sa kanyang anak. Natuwa naman si Mang Iyo sa kanyang mga narinig. At agad na niya iyong pinayaran matapos na malaman ang presyo. Umalis sandali yung anak ng lalaki at pagbalik nito
ay kanyang hila-hila na yung dalawang malalaking baboy. Kung masaya si Mang Iyo dahil sa mga baboy na napili, ang kanyang kapatid naman na si Mang Pilo ay namumroblema. Dahil mahirap daw hilahin yung mga iyon pagkat malalaki nga. Pero sinabi nung lalaki sa kanila na hindi naman mailap ang mga iyon pagkat alaga nila. Na para kay Mang Pilo ay tila ba may kahulugan yung mga pananalita nito. Nang sabi pa nito sa kanila ay malambot kumano ang ilong ng mga iyon. Na ang ibig niyang sabihin ay susunod ang mga ito kahit saan nila hilahin. At totoo nga ang sinabi ng lalaki. Dahil sumama kaagad ang mga ito at hindi sila nahirapang maghila. Na ikinagulat talaga iyon ni Mang Pilo. Kaya bago pa man magsimulang kumalat ang dilim, ay nagawa na nilang makauwi. Nasa bahay na si Mang Pilo at nagkakape na ito. Maya-maya ay dumating na ang iba nilang mga bisita at nagkayayaan sila Nanay Leonie na magpunta sa sayawan kasama ng ibang mga pinsan niya. Matapos na magsaya doon sa sayawan, ng mga madaling araw na ay nagkayayaan na rin silang umuwi. Habang nasa daan ay napaisip si Nanay Leonie. Nagtaka kasi siya kung bakit hindi man lang niya nakita doon sa sayawan ang pinsan niyang si Pemia na anak ng tiyo-iyo niya. Kung kaya niyaya niyang kanyang mga kasama na sumaglit doon sa bahay nila. Pagdating nila doon ay nakausap niya ang tiyo-iyo niya at sinabing nagpunta ito sa sayawan at baka hindi lang sila nagkita, na malamang ay naroon pa rin daw noong mga oras na iyon. Nang malaman iyon ni Nanay Leonie ay nagpaalam na siya sa tiyuhin at umuwi na sila ng kanyang mga kasama. Pero kinaumagahan ng mismong pista na sa kanilang baryo ay ginulantang sila ng isang balita. Hindi umano umuwi ng bahay ang pinsan niyang si Pemia at nawawala ito. Pati na rin yung mga baboy na ihahanda sana ng tiyuhin niyang si Mang Iyo. At di nga nagtagal ay dumating na sa bahay nila si Mang Iyo kasama ang iba nilang kaanak at mga kaibigan. Humingi ito sa kanila ng tulong upang hanapin ang nawawalang anak. Nag-usap silang sandali ng kapatid niyang si Mang Pilo dahil malakas umano ang kutob niyang may kinalaman ang mga baboy na kanilang nabili sa pinaghihinalaang baryo ng mga aswang. Ngunit hindi kumbinsido si Mang Iyo pagkat lahat ng baboy ay nawala. Maniniwala pa raw siya kung yung dalawang baboy lang ang nawala na kanilang nabili dun sa baryo ng mga aswang. Pero ipinaliwanag sa kanya ni Mang Pilo na maaaring sinadyang pati ang baboy na kanyang ipinagbili sa kapatid ay idinamay nang upang sa ganon ay hindi agad sila mapagdudahan. Wala silang kamalay-malay na magkapatid na nakikinig pala sa kanilang usapan si Nanay Leonie. Kung kaya, bigla itong sumabat sa kanilang usapan at sinabing may napansin nga siyang kakaiba pagkagaling sa bahay ng tiyuhin niyang si Mang Iyo nung nagdaang gabi. Napatingin sa kanya kapwa ang tiyuhin na tama at hinayaan siyang magsalita. Sinabi niya sa kanila na nung nakaramdam siya ng pagkaihi sa daan ay nagpaalam siyang sandali sa kanyang mga kasama at humiwalay para umihi. At nagulat na lang siya nang bigla siyang sugurin ng dalawang malalaking baboy. Kung kaya, nagtatakbo siyang pabalik sa kanyang mga kasama. At ang dalawang baboy na tinutukoy niya
ay may mga mapupulang mata. At para silang hindi talaga mga pangkaraniwang baboy na matinding naglalaway, na para silang may mga isip. Dahil sa mga narinig na iyon ni Mang Iyo, ay pumayag na siya sa gustong mangyari ng nakababata niyang kapatid na si Mang Pilo. Napunta niyong baryo ng mga aswang. Marami silang nagpunta doon. May mga dala silang sibat at itak. Ngunit wala rin silang napala. Pagkat maring itinanggi ng mga taga roon ang ukol sa kanilang akusasyon. At dahil wala naman silang matibay na ebidensya kung kaya umuwi silang bigo, hindi rin naman mapapayagan ni Mang Iyo na magkapatayan nang hindi naman sila sigurado na madadamay pa ang kanilang mga kababaryo dahil lamang sa hinala. Mula noon ay hindi na nila muling nakita pa si Pemya, na pinaniniwalaan ng marami na kinuha at inihanda ng mga aswang kasabay ng kanilang pista. Masakit man, ay tinanggap na lang ni Mang Iyo yung masaklap na naging kapalaran ng kanyang anak. At sinisi niya ang kanyang sarili sa nangyari sa anak. Dahil siya ang nagpumili na bilhin ng mga baboy na iyon doon sa baryo ng mga aswang, na pinaniniwala ang nag-anyong baboy lamang, at nang makahanap ng tamang pagkakataon ay siyang kumuha sa kanyang anak na si Pemya. Dito po natin pansamantalang tinatapos ang kwentuhan po natin para sa gabing ito. At kung inyo pong nagustuhan ang ganitong uri ng mga content, ay huwag nyo na po sanang ipagdamot pa ang inyong like at mag-subscribe na at pindutin ang bell icon at i-click ang all para lagi kayong updated sa tuwing may bago po tayong i-upload na kwento. Mag-comment na rin at ibahagi kung mayroon din kayong mga naging nakakatakot na karanasan sa comment section. Maraming salamat po at hanggang sa muli.